Kamusta mga ma'am, mga sir? Magandang tanghali. Nandito tayo ngayon sa Binangonan going to Suzuki Auto Taytay dahil nakaschedule tayo ngayon ng ating 4th PMS. Nakaschedule tayo ng 1 PM and current time is 12:24. So hindi ko sure kung pwede mag-video sa loob pero subukan natin. And kapag magpapa-PMS, kailangan nyo lang dalhin syempre yung sasakyan. Tapos yung booklet, yung pang-service booklet. Tapos pera, pambayad or pwede rin card sa Suzuki Auto Taytay. Hindi ako sure kung pwede yung card sa ibang branch. Yun lang naman. And current order natin is 15,633 to be exact. Dapat 15,000 natin dadalhin, kaso medyo na-busy tayo last week. Pero na-inform ko naman sila na lalagpas ako sa 15,000 kasi last week pa ako nagpa-book. Kaso sabi ko busy ako kaya hindi ko madadala last week. So lalagpas ako dun sa 15,000, which is okay naman sila. And kasama ko rin pala si Sophie. Ayan, tulog katabi natin. Dahil pwede yung dog sa Suzuki Auto Taytay. Hindi ko sure sa ibang branch din kung pwede. So yun, tuloy na lang natin sa Taytay. Dito na tayo ngayon sa Taytay. Ito yung Suzuki Auto Taytay. Nasa left pero mag-U-turn tayo sa unahan. Ayun yung pan-test drive nila na espresso, kulay white. Dito tayo mag-U-turn sa Wilcon banda. Pasok. Sana meron silang display ng XL7 nila na hybrid. Makita natin yung interior. Tapos yung papasok sa PMS dito sa gilid. Yan. Oops, may palabas. Agoy, kala ko ang dami nakapila pero may mga nakasalang pa. Matatagalan tayo for today. Naka-schedule po for PMS. Anong pangalan po? Yan po. Ito po. Apo. Saan ko lang sa kabila? Papahalang po natin. Sa likod po nung blue. Dito sa tabi ng kayo. Ito po. Sige po. Yung senyas ko lang po. Okay. So medyo marami nakasalang. And plan natin mag-work dito for today dahil on shift ako sa work. Thank you. Iwan ko na po dito yung susi. Apo, dali nyo na lang po yung warranty nyo po. Okay. So yun, mabibilad ng kaunti ang ating unit
First time ko mag-antay dito. Dati kasi nagpapa-appointment ako morning eh. Tapos nasasalang kagad. First time natin maghihintay. Bigat ng bag ko ah. May gamit kasi ni Sophie. Na Sophie. So iwan na lang natin yung susi somewhere dito. Yan. Tapos basta natin yung book. Ayan, service record booklet. So yan yung bibigay natin sa service advisor. Ang init. Wait lang. Teka. Ito ba? Matulog. Alas na umalis pala to. Sir, signature na lang din po dito. Sa inyo po yung warrant card naman, sir? Okay. Wait na lang po dito sa waiting area. Pwede pong humingi ng wifi password. Ay, may wifi po. Ito po. Thank you. Tapos ANC guest po. Sir, check naman yung unit mo, no? Yung unit mo okay pa naman. Kasi natin sa ano. Dahil ito, yung ship mo siya po pinapanaman sa unit mo naman. Pwede ito. Ito-flashing naman natin, sir. Ay, hindi naman. Okay. So, basic lang. So, change yung naman natin. Kaso nga lang yung siya. Hindi siya sa natin. Isa yung mga pinibay kasi. Ngayon, nakita ko lang sa nilin mo siya. Sa nilin mo siya. So, nilin mo siya. Sa kanya. Pwede hindi na muna. Tapos, gusto rin yung mga na lahat sila ng business na sa nilin siya. So, okay sir. Basic lang. Okay. Wala na tayo sa business. Sir, isa, pwede mo ba ng araw sa kanya? Thank you. Manual. Tapos kung 4x2 or 4x4, all grip. Hindi siya nabababa ng buo. Ganda yung dashboard. Same lang sa espresso. Pero na-adjust. Pero more on plastic lang din yung mga panel. Hindi ko ng gym niya. Hindi ko. Nasa baba yung ano niya. At nasa baba. Wala sa taas.
Ayos na nagawa ng tools nito. Naka-form talaga. Mas may ilaw. Ilaw. May socket. May socket. Ang bigat isar. Ang bigat gawa ng gulong. Oh. May mga ano po sa plastic. Parang maliit yung kanyang dry legroom. Or parang same lang sa spray. Oh, may speaker. May hawakan ba to? Meron. Tapos may dome light, sana all. Ganda nito kapag may stepboard. Stepboard. Ay, ang cute. Nasa gilid yung antena. Okay. Mas maganda lagyan ng rack. Kasi may ganito siya. Hindi katulad sa espresso na dito mo. Sa espresso kasi may tinatama ang goma. Dito wala. So okay ito. Ay, may salamin pala dito. Hindi pala napansin. Ay, nakasalang na pala yung atin. Okay. Bumaba pala yan kasi pinasok ko siya sa package ng SPH ha. Okay. Ito sa yung latest mo. Yung battery mo okay pa naman ha. Okay. Okay boss. Nandito pa yung sa battery. Ay, ito. Ako. Ito. So yan. Sige po. Good condition pa yan. Malakas po. Mga araw ata nagagamit eh. Oo. Ingat Sobra. Thank you. Thank you po. All goods. Picturean pala na ano. Kaya ko lang po yung order. 15647. Okay, thank you po. Thank you. Thank you. Oops. Okay. Nagbigay na siya. So, yun. Paalis na tayo. Kumuha lang ako ng clips habang nasa loob kasi hindi rin ako mapag-video ng tuloy-tuloy dahil madaming tao. Actually, first time ko lang mag-video na na nasa ganyang setup. Normally mapapansin niyo yung mga video ko, it's either ako lang, yung walang tao sa paligid. Ano lang kasi tayo, low key. Medyo pa tayo sa madaming tao mag video. Tsaka tulad ng sabi ko kanina, on shift ako sa work, so nag-work din ako kanina. Anyway, pauwi na tayo. Pero baka dumaan ako ng SM Mangono dahil i-check ko kung meron ng plastic card yung license ko. Pero ika-cut ko na yung video maya maya.
And sa cost, siguro papakita ko yung breakdown pagka-uwi kasi mahirap ipakita ngayon dahil nagde-drive. Pero yung gastos is, nung kinausap ako ng service advisor nung una, ang breakdown ay, ang total cost is nasa 4.2, gawa nung 3K plus yung pack, yung PMS. Tapos since wala na tayong free labor, nagbayad na tayo ng labor na doon siya pumatak ng parang 4.2 yung total. Tapos nung payment na, nagulat ako na 3.2 lang yung binayaran ko. Sabi nung yun, narinig nyo naman siguro, sabi nung service advisor na may promo daw kasi, so pinasok niya dun sa promo or package yung term, nakalimutan ko. Pero yun, kaya naging nasa 3.2 na lang yung binayaran natin. Actually mas mataas siya nung una kasi nilagyan nila ng flashing tsaka tawag nito engine wash. Pero pinatanggal ko siya nung nakausap ko yung service advisor dahil hindi naman yung mandatory eh. Kasi personally, bago ako pumunta ng casa for PMS, chinecheck ko yung booklet kung ano yung required palitan. Nandun naman kasi sa booklet, makikita nyo doon. Tapos kung hindi siya required palitan or ayusin, pinapatanggal ko. So siguro yun na lang muna. Tuloy natin yung video sa bahay para makita nyo yung breakdown. And ayan, ginabi ako ng uwi, so hindi ko na natuloy yung video kahapon sa garahe. Kaya ginawa natin, breakdown na lang natin yung expenses per PMS. So nandito yung first, second, third, fourth. Tapos lahat to ay kasa na PMS sa Suzuki Auto Taytay. So tingnan muna natin yung fourth PMS, which is yung kahapon. Sorry. Ayan. So sa 4th PMS, basically change oil lang eh. Fully synthetic oil na 3 liters, tapos drain plug, tapos filter. Tapos labor 714.28. Tapos miscellaneous ay almost 300. So total natin 3276. So ito yung sabi ko na kahapon is yung pagkausap sa akin ng service advisor, ang binigay na presyo ay 4.2. Pero nung paalis na tayo, nalaman ko na 3.2 na lang siya kasi pinasok sa package. So, not bad. Pero kung i-compare nyo, actually may napansin ako dito nung breakdown ko siya. Pansinin nyo to muna, 3rd PMS compared sa 4th PMS. Nagmura yung oil. 2046, 2010 na lang dito. Tapos washer 25, naging 17. Tapos filter 187, naging 149. So nagmura yung yung mga materials. Tapos yung first PMS to third PMS align yung mga ginamit. Yung oil, yung washer, tsaka filter, pare-parehas ng presyo. Etong first PMS, so ito yung auto ko nun. Wala pang 1K pero nagpa-change oil ako nun para sure lang na bago yung oil. Pero ngayon ko lang napansin na wala dun sa resibo yung breakdown. So hindi ko rin may ilagay. Pero kapag pinagbangga nyo yung parts nito, same price na mas mataas compared nitong 4th PMS. Pero napansin ko nitong yung labor, pag comparahin nyo yung labor, same lang, di ba? Labor nito ng 2nd PMS tsaka ng 4th PMS, same lang. Pero kung titignan nyo yung miscellaneous, 714, pagdating dito, 267 na lang. So, parang almost 500 yung nabawas. Di ko alam kung bakit ganun. Pero lahat to, kumbaga, may car wash. Tapos vacuum, tapos yung mga materials na ginamit, same lang naman siguro. Tapos total, ayun, pinakamababa, syempre yung first PMS natin, ayan, 2,900. Pinakamataas is yung third PMS natin kasi medyo madami gawa nung sa brakes. So sa brakes, ito, hindi ko sure kung pwede ito patanggal pero hindi ko na pinatanggal dahil wala lang. Preno to eh. So medyo ayoko tipirin pag preno. Kung mapapansin nyo, meron din akong brake cleaner ng 2nd PMS kasi nitong time na to meron akong
naririnig sa preno. So, pinasilip ko din. So, ito ay pure CASA. So, kung nagpapa-PMS kayo sa Shell, yun kasi yung iba na suggested na mas mura daw. Which is true naman, mas mura naman talaga sa Shell. Pero, pag ganun kasi, voided na yung warranty. So, personally, kung kaya ko na magpa-PMS sa CASA, gusto ko mag-stick sa CASA para lang sa warranty. And, syempre, kapag may plan na kayo ibenta yung sasakyan, parang kahit pa paano dagdag sa market value or mas mabilis mabenta kung CASA maintained. Ay, yun lang naman kung may plan kayo ibenta in the future yung sasakyan. Pero, ayun, feel free to compare. Kung CASA din kayo nagpapa-PMS ng mga espresso nyo, feel free to compare yung presyo dito sa Suzuki Auto Taytay versus sa CASA ng iba. So, tapos comment nyo din kung mas mura ba to or mas mahal para aware tayo. Tapos sa Suzuki Auto Taytay din pala. So, nakita nyo naman yung service area nila is kitang-kita nyo kapag nasa customer lounge kayo kasi glass lang yung pagitan. Actually, may nakita akong owner na pumapasok ng service area. Hindi ko sure kung nagpapaalam yun. Pero actually, pumunta pa nga yun sa ilalim ng sasakyan niya kasama nung nagsiservice. And hindi ko alam kung nagpaalam yun pero sa service advisor. Pero for sure, alam nung nagsiservice kasi magkasama sila. Hindi ko sure kung may pinapakita. And meron pa akong ibang nakita na parang dumadaan sa service area papasok ng customer lounge na pabalik-balik. Pero hindi ko na tinanong kung pwede. So makikita nyo kung nilalagay ba talaga yung mga binibili nyong materials sa sasakyan nyo or hindi. Kasi meron ako nababasa sa group na yun yung pinaka-concern nila kapag nagpapa-PMS sa CASA. Tapos, yun, kung doon din, pet-friendly din yung lugar. So, pwede kayo magpa-PMS na may dalang aso or pusa. Tapos, may wifi din sila, pwede kayo humingi ng password. Kasi yung wifi nila, madalas pag try ko connect, medyo mabagal. So, in the end, parang nagde-data na lang ako. Lalo na kahapon na nung nag-work ako, naka-data lang ako. Tapos may free din na coffee or juice, depende kung anong meron yata. So yun, drive safe and peace!